Ito na ang balita, mga kababayan. Tungkol po ito sa napabalitang meron di umanong cancer o colon cancer si Bongbong Marcos. Tibagay, naging usap-usapan po sa social media. Marami tayong mga kaibigang kapwa DDS na nagsasabi na meron na di umanong colostomy bag si Bongbong Marcos at hanggang sa umabot na nga na di umano'y mayroong colon cancer si Bongbong Marcos. Ayon po ito kay Attorney Harry Roque. Dinibang po ng palasyo, mga kababayan, itong sinabi ni Attorney Harry Roque. O ito po ang sinabi, walang iba na tagapagtanggol ng palasyo, mga kababayan, kundi si Auntie Claire. Abay, natural. Wala namang ibang gagawin niyang ali na yan, kundi pasinungalingan lahat ng mga naging bali-balita sa social media. O usap-usapan sa social media. O eto, sabi wag daw maniwala sa chismis. O, chismis lang daw. Sige, chismis ha. Mamaya. Binuweltahan ni PCO Yusek Claire Castro si dating presidential spokesperson Harry Roque na umano'y nagpapakalat ng balitang may colon cancer si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mag-post ng larawan na tila may colostomy bag ang Pangulo sa isang pampublikong pagtitipon. Yung po yung nakapoluhusang kulay puti pero bumakat sa bantang kaliwang bahagi ng tiyan ni Marcos na nagkorteng rectangle na para bagang colostomy bag binilog o tinupi sa may bandang tiyan at bumakat nga sa kanyang tiyan na nahalata po nating lahat yon. Ito pa, sa press briefing ngayong Miyerkules, Pebrero 11, mariing itinanggi ni Castro ang aligasyon at tinawag si Roque na isang fake news peddler. Aniya, ang naturang paratang ay malinaw na kasalungalingan at distraction lamang at mariing ipinagtanggol ang Pangulo laban sa mga maling impormasyon. Ito pa, isa sa mga sinabi ni Claire Castro. Giit ni Castro. Yun na nga po ang masama kasi mga rumors, mga chismis, mga walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno. Bakit, Auntie Claire? Hindi ba sira ha? Ang gobyerno sa kasalukuyang administrasyong Marcos? Ha, Auntie Claire, hindi ba totoo na mayroong mga korupsyon na nangyari sa gobyerno sa administrasyong Marcos? Hindi ba totoo, Auntie Claire, na nilalaro lamang nila ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control scam? Di ba kasiraan niya na maituturing sa gobyerno dahil sa administrasyong Marcos? Nagtatanong lang naman ako. Auntie Claire, ha? Nakakapanira sa Pangulo. O bakit? Ano bang merong magandang nagawa ang Pangulo? Hindi ba kasira-sira sa pangalan ng Pangulo na madawit siya sa mga insertion na sinabi mismo ng kanilang kaibigan na si Saldico na si Marcos ay merong 100 billion insertion mula pa noong mga nakaraang taon, hindi lang 2025, kundi 2024, di umano ito nagsimula. Oh, hindi ba kasira-sira sa pangalan ng Pangulo yan, Auntie Claire? Talagang ipinagtatanggol mo. Si Saldico na nga may sabi pambihira itong ali na ito, mga kababayan. May sapak. Ha? Nakakapanira sa Pangulo na nakakapekto ng o sa ekonomiya. Tanong ko po sa inyo, Auntie Claire, maganda ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Ha? Auntie Claire, ha? Maunlad ba ang ekonomiya ng Pilipinas?
para sabihin mong nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas o sa ekonomiya o ng ating bansa. Abay, Auntie Claire, sa palagay namin, kaming mga nakasubaybay, hindi po maganda nga ang ekonomiya ngayon ng Pilipinas. Wala tayong maipagmalaki sa mga dayuhan, sa mga foreign investor, sa mga kapitbahay natin na mga bansa patungkol sa ekonomiya sa ating bansa. Kaya nga wala pumapasok na mga foreign investor Kasi lagapak ang ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. Napilit itong itaas ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pilit pagandahin o pinaganda ng maayos ng dating Pangulong Duterte ang ekonomiya ng ating bansa. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos, Auntie Claire? Hindi niya sinundan ang mga magagandang nagawa ng dating Pangulong Duterte. Kasi gusto niya gumawa ng sarili niyang diskarte, pero ano nangyari? Lagapak. Ni ultimo, pagbabantay na lang sa kaban ng bayan, hindi niya pa nagawa. Sinalasihan siya ng mga kaibigan niyang mga elected official. Nasa na sila ngayon? Si Saldico nasa na? Hindi mahagilap, hindi mahuli-huli. Kamusta na ang pinsan ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez? Hindi na natin masyado nakikita. Hindi na nag-iingay. Baka tumakas na. Meron na bang napanagot sa flood control scam na yan? Wala pa. Ang tinukoy ni Saldico, hindi makasukasuhan. Hindi nga kayang banggitin sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba, mga kababayan? Ang tanong, sino maniniwala sa atin na mga foreign investor ganyan sinira ang ating ekonomiya, kawawang Pilipinas, sa Administrasyong Marcos, kahiya-hiya. Ni isang foreign investor walang pumasok, walang nangahas. Hindi tuloy nabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Kaya ngayon, napakarami na namang walang trabaho sa ating bansa. O ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Mismong Dilawan na ang may sabi. Dilawan to notadong Dilawan ito Di natin alam kung magiging taga-suporta ba ito ni Leni Robredo sa 2028, pero sigurado ako dyan susuportahan nila si Leni Robredo. Ang sabi po ni dating Senate President Franklin Drilon, mga kababayan, ito, inamin niya na naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na si Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa Pilipinas. O paano na yan? Itutuloy nyo pa ba ang laban? Ha? Tatakbo pa si Leni Robredo? Mismong kayo, alam nyo na si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Kaya nyo ba? Kahit magsama pa si Risa Hontiveros at saka si Leni Robredo, hindi nyo matitinag ang Inday Sara Duterte? Git niya, dapat magkaisa sa iisang pambato ng mga hindi kaalyado ng administrasyon para magkaroon ng laban sa susunod na halalan. Palagay ko lang, mga kababayan, ang ipinanawagan dito ni Franklin Drilon, walang iba, itong mga kapwa niya Dilawan. Kasi nga, hindi kaalyado ng administrasyon ni isinuhuba. Maliban sa mga Duterte o Duterte diehard supporter o DDS, siguradong hindi talaga kaalyado ng administrasyon. Walang iba kundi mga Dilawan ito. Itong kanyang kinukuhanan po ng pansin dito. Lahat
ng mga hindi kaalyado ng administrasyon, magsama-sama daw kayo. Aba, magsama-sama na kayo. Kahit pa magkaisa kayo ng mga pulangaw, ayan, at mga dilaw, laban sa BP Inday Sara sa 2028. Malayo pa mga kababayan, pero ngayon napakaingay na. Gusto na nilang magkaisa sila. Nagkaisa na nga daw ayon sa kwento sa akin pula at saka dilaw, mag-iisa na nga daw ngayon late itong si Franklin Drilon. Let's face it, Sara Duterte is the strongest candidate in so far as 2028 is concerned. Yan ang sabi ni Franklin Drilon, mga kababayan. Kung lahat daw kayo, mga hindi kaalyado ng administrasyon, magkaisa daw kayo para sa isang pambato. Walang iba, kundi si Leni Robredo po ang pambato nila, hindi si Risa Hontiveros. Saan pupulutin si Risa Hontiveros, mga kababayan? Paano na ngayon yan? Pero isa lang masasabi ko, kahit magsama-sama pa itong mga pula at dilaw, laban sa mga DDS, hamak na mas marami pa rin ang botante ni BP Inday Sara. Ngayon, gulo-gulo isip na sila, mga kababayan Naguguluhan sila kung sino talaga magiging pambato nila sa 2028. Mayroong nagsasabi, etong si ganito, etong si ganyan. Pero isa lang talaga sa palagay ko, si Leni Robredo. Naniniwala ako doon sa kwento na yun. Kaya mag-abang-abang tayo, mga kababayan, kung sino talaga ang pinakapambato nila. No? Lalo na ngayon, na papalapit na po ng papalapit ang 2028 at meron na po natatakot na maging presidente si BP Inday Sara kasi lahat sila mababalikan, mapapanagot, lalong-lalo na sa mga korupsyon na nangyari. Aba, eto po, isang mama. Ngayon pa lang hindi pa lamang po, hindi pa man din election period o halalan, malayo pa hindi pa man din nananalo bilang Pangulo ang ating Inday Sara, natatakot na, nangangatog na si Trillanes, mga kababayan. Ito sabi niya, nangangatog na ang sundalong kanin. Grabe naman tong caption na ito ng balita ngayon.